Nagtipon-tipon ngayon sa Cebu ang mga opisyal ng turismo ng ASEAN para talakayin ang hinaharap ng tourism industry sa rehiyon. Si Jim Ray Biosa magbabalita live mula sa Cebu. Jim Ray, magandang gabi. Magandang gabi, Prince. Binuksan ngayong Lunes ang pagtitipon ng mga senior tourism officials mula sa 11 miyembrong bansa ng ASEAN para sa ika-63rd ASEAN National Tourism Organization meeting bilang paghahanda ng ASEAN Tourism Forum na opisyal na bubuksan ngayong Miyerkules, Enero 28. Pinangunahan ang pagpupulong ni Department of Tourism Undersecretary Verna Esmeralda Buensuceso. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng Cebu sa kasaysayan ng kooperasyon sa turismo ng ASEAN, kung saan dito nilagdaan ang Ministerial Understanding para sa pagtutulungan ng rehiyon noong 1998. Ayon sa kanya, mula noon, lumipat ang ASEAN mula sa kompetisyon ng bawat bansa tungo sa kolektibong paglago. ASEAN cooperation in tourism was signed, an early and defining declaration that Southeast Asia could move forward not as separate destinations competing for attention, but as a region cooperating toward shared growth. Malugod niyang tinanggap ang Timor-Leste bilang 11 miyembro ng ASEAN, bilang simbolo ng mas inklusibo at mas malawak na komunidad sa riyon. Binigyang diin ni Buensuceso na ang hinaharap ng turismo ng ASEAN ay nakasalalay sa pagkakahanay ng estratehiya, pamantayan, inobasyon at kolektibong dedikasyon sa sustainable at responsable na turismo. Hinimok ni Yusik Buensuceso ang mga delegado na tiyakin ang mga pag-uusap ay magbubunga ng konkretong hakbang na sumusuporta sa sustainability, digital transformation, kaligtasan at pagpapanatili ng mga komunidad bilang sentro ng ekonomiya ng turismo. Anya, ang pagsali ng Timor-Leste sa ASEAN ay hindi lamang bagong kabanata kundi simbolo ng mas malakas at inklusibong direksyon para sa turismo sa rehiyon. Ang Pilipinas ang nagsisilbing chair ng forum ngayong taon, isang mahalagang papel na nagbibigay sa bansa ng pagkakataong manguna sa paghubog ng direksyon ng turismo at kooperasyong pang-ekonomiya sa buong rehiyon. Sa kabuuan, layunin ng ASEAN Tourism Forum 2026 na palakasin ang pagkakaisa ng mga bansa, gawing mas epesyente ang paglalakbay sa rehiyon at tiyakin ang paglago ng turismo ay makikinabang hindi lamang ang mga lungsod kundi pati ang mga lokal na komunidad. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNA News. Maraming salamat, Jim Ray Biosa, sa iyong live report.